Maiinit na balita ngayong tanghali. Vice President Sara Duterte bumisita sa kanyang Chief of Staff na nakadetine ngayon sa House of Representatives. Bagong impormasyon kaugnay sa umano'y espiya ng China sa Pilipinas na tuklasan ayon kay Senador Risa Hontiveros. Dating Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos naghain ng kontrasalaysay sa reklamong isinampa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang kapwa akusado ni dating Congressman Arnie Teves naghain ng petisyon para payagang makapagpiyansa. Halaga ng piso kontra US dollar muling bumagsak sa 59 pesos kada $1. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, November 22, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nakapiit ngayon sa House of Representatives. Ayon kay House Secretary General Regina Velasco, nagtungo kagabi si VP Sara sa Kamara at nagpalipas ito ng gabi sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. May pakikipag-ugnayan anya ang grupo ng pangalawang Pangulo sa pagbisita nito. Natuloy yun. The VP arrived around 7:40 at the premises and we allowed her to visit Attorney Lopez sa visitor center, no? Where they both stayed there until around 10. Ipinakulong si Lopez matapos i-cite for contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability dahil sa muna'y pakikialam sa kanilang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pamamagitan nito ng pagsulat umano sa Commission on Audit at paghiling na huwag sundin ang sabpina ng House panel hinggil sa hinihinging mga dokumento. Natuklasan ang ilang bagong impormasyon kaugnay sa umano'y pagkakaroon ng espiya ng China sa Pilipinas ayon kay Senador Risa Hontiveros. Nakatakda itong isiwalat ng mambabata sa huling pagdinig ng Senado sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa susunod na linggo. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Isang bagong impormasyon ang natuklasan umano ni Senador Risa Hontiveros kaugnay ng mga espiya ng China sa Pilipinas. Kasunod ito ng investigasyon na isinasagawa ng Senado sa mga kriminalidad na inuugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay Senator Hontiveros, isisiwalat niya ito sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na kanyang pinangungunahan. Siguro po abangan na lang dun sa susunod at huling pagdinig. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, doon ay balak po namin i-tie up yung loose ends na nabitin pa nung nakaraang hearing. Yung mga explosive na revelations doon sa Al Jazeera interview na finalo up po ng aming Zoom interview doon sa isang nakasama ni Shi Zhejiang doon sa bilangguan sa Thailand. At syempre, yung ding misteryosong persona ni Mary Ann Maslog. Nakatakdang isagawa ang susunod at huling pagdinig ng Senado kaugnay ng mga krimen na konektado sa POGO sa susunod na linggo. Kabilang sa mga iimbintahang personalidad ay sina Alice Guo alias Guo Waping, Cassandra Leong, Tony Yang at ang mag-amag na aresto sa Cebu POGO Hub. The committee will wrap up all loose ends in the hearing on Tuesday, November 26 at 9 a.m. Isa pa sa mga pag-uusapan sa pagdinig ay ang mga hakbang na gagawin ng Senado kaugnay ng mga batas laban sa POGO. Sa kabila ito ng inilabas na ng palasyo na executive order sa pagbaba ng POGO sa bansa na ayon kay Hontiveros ay may mga hindi pa rin malinaw na detalye.
Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gaps na nakita natin sa pagkalat ng POGO at ng mga kaakibat nitong krimen. Dagdag pa ni Senador Ontiveros, susubukan nilang tumbukin kung sino-sino ang mga tinagurian nitong big fish sa POGO operation sa susunod at huling pagdinig dito ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mismong government officials paumano ang nagpapayo sa mga POGO na magbago lang ng forma para makapagpatuloy pa rin sa operasyon. Ito ang inihayag ni Senador Risa Hontiveros batay umano sa mga sumbong na kanilang natanggap. Wala pang natutukoy ang opisina ni Senador Hontiveros na pangalan ng opisyal na nagpapayo sa mga POGO. Isinasa publikoan niya ito ng senador bilang babala sa mga sangkot dito na tigilan na ang naturang aktibidad. Yung mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganon. Bago na lang kayo ng forma, at least legally, birang mga simpleng BPOs lamang. Pero nakatago sa loob nun ay mga POGO operations pa rin. Sinagot na ni former Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Ben-Hur Abalos sa mga reklamong isinampa laban sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kaugnay ito sa paninira umano sa mga ari-arian ng religious group nang isinisilbi ang arrest warrant sa leader nito na si Apollo Kibuloy sa Davao City. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang paliwanag ni Abalos sa kanyang kontrasalaysay na isinumite sa DOJ? Ella, basically, sinasabi ni dating DILG Secretary Abalos ay wala namang basihan ang mga reklamo ng dating Pangulo. At kaugnay niyan, kanina ay naghain na nga ng counter affidavit o sagot si dating Interior Secretary Abalos sa Department of Justice. Kaugnay ito sa patong-patong na reklamong isinampa sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ang reklamo sa panahon ng pagsisilbi ng warrant of arrest kay KOJC leader Apollo Kibuloy sa Davao City. Kabilang sa reklamong ito, Ella, ay malicious mischief, grave misconduct, grave abuse of authority at iba pa. Una nang sinabi ng kampo ni Kibuloy at supporters nito na overkill daw yung ginawang pag-aresto sa religious leader dahil sa dami ng mga pulis. Sinira ng PNP ang kanilang property tulad ng bakod ng KOJC compound nang pasukin ito ng mga otoridad. Ayon kay Abalos, walang batayan ang mga isinampang reklamo ng dating presidente, sa halip ito ay politically motivated anya. Dagdag pa ni Abalos, legal ang operasyon ng mga pulis sa KOJC compound. Ito ay sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyu ng korte laban kay Kibuloy. Kung di namin ginawa ang dapat namin gawin, hanggang ngayon si Pastor Kibuloy ay hindi pa na-arrest. Part ito eh. So, kung ano man demanda nila, karapatan nila yan. Kaugnay nga niyan, Ella, ay hiniling ni dating DILG Secretary Abalos sa DOJ na ipawalang bisa o i-dismiss ang mga reklamo laban sa kanya. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling ng religious leader na si Apollo Kibuloy na palawigin pa ang kanyang medical furlough o pagpapagamot sa ospital dahil sa kanyang karamdaman. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ilang araw ang ibinigay na ekstensyon ng korte para manatili sa ospital si Kibuloy? Ella, binigyan lamang ng 5 araw si Kibuloy para gamutin yung iniinda niyang impeksyon sa ngipin. Pinagbigyan ng Regional Trial Court ng Pasig City ang kahilingan ni Apollo Kibuloy na i-extend ang kanyang medical furlough. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni Kibuloy, binigyan lamang ng 5 araw na medical furlough si Kibuloy dahil sa impeksyon sa ngipin. Bukas ng umaga ay dadalhin si Kibuloy sa Philippine Heart Center at tatagal siya doon hanggang sa araw ng Miyerkules.
Natanong din sa kanyang abogado kung bakit sa heart center ito dadalhin. Ayon kay Torion, doon na isasagawa ang lahat ng medical procedure kay Kibuloy. Isa lamang umano ang dental sa kanyang pagdadaanang medical procedure. Ayon naman sa prosekusyon, tinutulan nila ang kahilingang medical parlo ng kampo ni Kibuloy pero pinagbigyan pa rin ito ng korte. Gayunman, inirerespeto ng prosekusyon ang desisyon ng korte. Matatanda ang November 16, ibinilik sa kulungan si Kibuloy matapos ang 8 araw na medical parlo nito dahil sa paninikip ng kanyang dibdib noong November 7. Ella, ngayong araw isinagawa rin yung pre-trial dito sa Pasig City RTC para sa kasong qualified human trafficking ni Kibuloy at ng kanyang mga kapwa akusado. Diyan muna ang latest mula dito sa Pasig. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inihayag ng National Prosecution Service ng Department of Justice na may ilang kapwa akusado ni dating Congressman Arnie Teves ang naghain ng petisyon para payagan silang makapagpiyansa para ito sa kasong multiple murder kaugnay ng Pamplona Massacre o pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at iba pang sibilyan. Magiging prioridad daw na didinggin ito ng korte sa Maynila sa susunod na pagliliti sa January 2025. Umaasa naman si Mayor Janice de Gamo na makakasama na si Teves sa mayaharap sa korte. Tiwala naman si Mayor Janice de Gamo, ang byuda ng pinaslang na gobernador, na malakas ang ebidensya laban sa mga akusado. I've heard about that. Tingin ko hindi dapat eh. Pero ito nga, we are in a free country. Gusto rin nilang i-avail yung mga remedy available sa kanila. Pero I still believe na, lalo na yung kay Miranda, we have a very strong against him. Kaya we don't think it will be granted. Muling sumadsad ang palitan ng Philippine peso sa US dollar matapos itong maitala sa 59 pesos ngayong Biyernes. Ito ay gaya ng all-time low exchange rate na naitala noong 2022. May report si Jed. Live. Jed, ano ba ang indikasyon ng paghina ng piso kontra dolyar sa ating bansa? Ella, sa pagbagsak nga sa pinakamababang halaga sa loob ng 2 taon ng piso kontra dolyar ay mayroon nga makikinabang dito at syempre mahihirapan din dahil nga sa ganitong palitan ng piso at dolyar. Ayon kay Dr. Sir Percival Peña Reyes, isang ekonomista, isa sa makikinabang tuwing humihina o mataas ang palitan ng piso kontra dolyar ay ang mga kaanak ng OFWs na tumatanggap ng padalang dolyar. Sa tuwing mas mahina ang piso, mas malaki ang halagang na ipapadala ng mga overseas Filipino workers sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas, oras na ipapalit nila ang dolyar. Kung beneficiary ka ng dollar, di ba? Oo. Meron kang pamilya, no? Na ipapadala sa iyo ng dolyar, no? Oo, no? You also, in a way, no? Benefit more from peso depreciation. Kasi yung dolyar na yan, pagka pumasok yung dito sa Pilipinas, mas malaki yung peso depreciation. Gayunman, ilan sa mga nakikita ang epekto ng peso depreciation ay ang mas mahal na halaga ng foreign goods and services sa mga Pilipino. Bukod pa rito, sumisipa rin ang utang ng Pilipinas pataas sa tuwing bumababa ang halaga ng piso kontra dolyar. Ngunit sa kabila ng paghina ng piso kontra dolyar, inaasahan na sa papalapit na holiday season ay lalakas ito dahil sa pagtaas ng inflow o pumapasok na dolyar sa bansa mula sa mga nagpapadala na kababayan natin abroad. Na-observe naman natin, yearly, sudali. May mga OFW remittances na pumapasok, those coming from abroad, na pamilya natin, halimbawa, meron ipapadala. That's dollar yan, So, pumapasok yung dolyar,
sa ating ekonomiya, tendency is yung pasok mas malaki, mas nakocompensate na, no? Mas na-offset na yung paglabas. Which means to say na yun, no, may tendency na lumakas ang piso na yan. Huling naitala ang 59 pesos kada isang dolyar na palitan sa bansa o ganitong kababa ng piso noong October 17, 2022. Ela sa taas nga ng palitan ng piso kontra dolyar, kadalasan ay sinasamantala na ito ng mga kababayan nating tumatanggap nga ng pera mula sa mga OFWs natin abroad dahil mas malaki yung nakukuha nilang pera kapag ganitong humihina ang piso kontra dolyar. Ayan po ng update, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nagbigay ng babala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa pagdami ng mga investment scams, partikular sa cryptocurrency kasunod ng mabilis na pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, 14 na biktima ng mga scam ang naghahain ng reklamo mula noong nakaraang linggo. Ayon sa mga ito, ang mga scammer ay kadalasang mga banyaga na nangangako ng mataas na kita sa crypto at minamadali ang mga biktima na mag-invest. Pinayuhan ni Ramos ang publiko na magsaliksik muna bago mag-invest at tiyaking may pahintulot mula sa mga otoridad ang mga kumpanya na paglalagyan ng pera. Naging matagumpay ang isinagawang ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting sa bansa kahapon. Naging sentro ng pagpupulong ang sama-samang pagtugon ng mga army ng bawat bansa sa ASEAN sa mga kalamidad na kinakaharap ng bawat bansa. Binigyan din naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang pagkakaisa ng bawat bansa sa mga hamon na kinakaharap ng rehiyon. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Naging produktibo ang taunang ASEAN Chief of Army Multilateral Meeting na isinagawa sa Clark, Pampanga kahapon. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, Commanding General ng Philippine Army, sumentro ang pagpupulong ng mga Army Chief ngayong taon sa humanitarian assistance and disaster relief. Specific concerns are the most eminent threat in the ASEAN region, which is HADR. And this is an area that, again, we propose to have interoperability training because this is very common, not only in the Philippines but all ASEAN nations. Armies are the first, most often the first responders when it comes to calamities. Ayon kay General Galido, isa sa kanilang kinokonsidera ang pagpapalakas ng multilateral exercise sa mga miyembro ng ASEAN country. We are strengthening our multilateral interoperability. You know for a fact that we do bilateral exercise with our main allies, the United States, and we are now expanding it to have multilateral exercise with our ASEAN counterparts. Matatandaan ng manalasa ang Bagyong Christine nitong nakaraang buwan. Agad dumating sa bansa ang Singapore, Indonesia, Malaysia at Brunei para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Anya hindi naman hadlang ang pagkakaroon ng kani-kanyang interes sa South China Sea ng ibang bansang kasapi sa ASEAN dahil sumusunod naman ang mga ito sa international convention sa pagresolba ng mga issue. Dumalo rin kahapon si National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo bilang panauhing tagapagsalita sa pagbubukas ng 25th ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting at 12th ASEAN Sergeants Major Annual Meeting. Ayon kay Anyo, sa kabila ng mga banta sa seguridad sa rehiyon, ang pagkikiisa ng bawat miyembro ng ASEAN Chief of Army at ASEAN Sergeants Major ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Anya ang usapin sa South China Sea ay hindi lamang problema ng Pilipinas o ng ASEAN, kundi problema ng buong mundo. Even so, the South China Sea is not merely a concern of a single state or of the ASEAN alone, but of a wider world. For one, the respect for the rule of law is everyone's responsibility.
Kasama sa mga participant ang mga Chief of Army ng mga bansa sa ASEAN gaya ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at Pilipinas. 2016 pa nang huling isagawa sa bansa ang pagpupulong ng matataas na opisyal ng armies ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Layon ng pagpupulong ngayong taon na palakasin pa ang pagtutulungan ng mga sandataang lakas sa ASEAN para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ryan Lacanlali, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang alegasyon ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kaugnay sa munay flying voters sa lungsod. Nanindigan ang alkalde na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho at hindi na anya kailangan pa ng flying voters. Narito ang report ni Jed Neresina. Hinamon ni San Juan City Mayor Francis Zamora si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na maghain ng exclusion case sa korte kaugnay sa alegasyon nitong pagdami umano ng flying voters sa lungsod. Inahamon ko si Senator Jinggoy Estrada, mag-file kayo ng exclusion sa korte. Huwag kayong magtago sa inyong parliamentary immunity sa Senado. Kung matapang kayo sa Senado, tingnan natin ang tapang niyo sa labas ng Senado. Nanindigan ng alkalde na wala itong katotohanan at sinabi na wala sa kanyang desisyon kaugnay sa pagiging botante ng isang mamamayan. Aniya kapangyarihan ito ng Election Registration Board at ng Commission on Elections, kaya hindi lahat ng nais maging botante sa lungsod ng San Juan ay naaaprubahan. Dagdag pa ng alkalde, dumaraan ito sa proseso kung saan kinakailangan ng mga dokumentong nagpapatunay na ang isang tao ay talagang residente ng nasabing lungsod. Sinagot naman ni Senator Jinggoy Estrada ang hamon ni Mayor Zamora na mag-file ng petisyon para sa exclusion of voters sa lungsod. Ayon sa mambabatas, malakas ang loob ng alkalde na maghamon dahil tapos na ang period of filing ng naturang petisyon. Gayunman, sinabi ni Estrada na mapapatunayan pa rin nila na highly irregular ang pagtaas ng bilang ng mga rehistradong botante sa San Juan City, gayong napakaliit lang area ng lungsod. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ligtas at maayos na nailipat sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Sablayan Occidental Mindoro ang 300 persons deprived of liberty o PDLs. Ayon sa Bureau of Corrections sa Bucor, galing ang mga bilanggo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ang paglilipat ay alinsunod sa direktiba ni Justice Secretary Crispin Remulla na ipunin na lamang sa isang supermax facility ang lahat ng mga inmates na drug-related ang kaso. Ayon naman kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ang hakbang na ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga, alinsunod sa Bloodless Drug Campaign ng Marcos Administration. Masamang balita para sa mga motorista. Inanunsyo ng Department of Energy na muling magtataas ng presyo ang mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng tumaas ng piso ang kada litro ng diesel, 70 hanggang 90 centavos sa gasoline, habang 60 to 70 centavos naman sa kerosene. Ang final oil price adjustment ay aanunsyo sa Lunes at ipatutupad sa araw ng Martes, November 26. Nakumpiska ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang nasa 5.7 million pesos na halaga ng iligal na LPG refilling equipment sa Bulacan. Ang operasyon ay base sa inilabas na search warrant ng korte laban sa Marilao Industrial Compound sa Santa Maria, Bulacan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano-anong mga equipment at materyales ang nakumpiska ng CIDG? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Iba't ibang equipment at materyales sa illegal na LPG refilling operation ang nakumpiska ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa isinagawang operasyon sa Santa Maria, Bulacan.
Kinabibilangan ito ng original, repainted at refilled price gas LPG cylinders, weighing scales, refilling hoses at machines, LPG pump, compressor at storage tank. Sa inilabas na pahayag ng CIDG, nagkakahalaga Ella na mahigit sa 5.7 million pesos ang mga nakumpiskang equipment. Ang mga nakumpiskang equipment ay dinala na sa opisina ng Regional Field Unit 3 ng Criminal Investigation and Detection Group. Bagamat walang naaresto, tiniyak naman ng CIDG ang patuloy na pagbabantay laban sa mga nagtitinda ng illegal na LPG para sa kaligtasan ng publiko. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Tiniyak ni Health Secretary Ted Arbosa na may mahuhugot na pondo ang bansa para makaresponde sakali muli magkaroon ng pandemya gaya ng COVID-19 pandemic. Alamin natin ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, saan daw kukuha ng pondo ang DOH kung sakaling magkaroon muli ng pandemic? Alright, babalikan po natin ang pag-ulat niya ni Evan Alvarez. Bukod sa mga ayudang ibinibigay sa mga pamilya at individual na apektado ng mga nagdaang bagyo, tiniyak din ng Department of Social Welfare and Development na nagbibigay sila ng psychosocial sa mga biktima. Narito ang report ni Gladys Toabi. Nagsagawa ng debriefing at counseling ang Department of Social Welfare and Development para sa mga naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Ito ay upang matiyak na matutugunan ang posibleng trauma at anxiety ng ating mga kababayan. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, maliban sa pamamahagi ng ayuda at relief supplies, ay mayroon din silang nakahandang psychosocial services para sa mga apektado ng typhoon fatigue. Sinasabing maraming mga residente at evacuee ang dumadaing ng pagkapagod dahil sa paulit-ulit na paghahanda at pag-i-evacuate dahil sa serye ng mga bagyo. Bilang lead agency sa camp management at coordination, nagbibigay rin ang DSWD ng technical assistance at augmentation support sa local government unit sa pagsasagawa ng psychosocial first aid sa mga naapektuhan. Hindi lamang po nangunguna sa food and non-food item provision but also lead din tayo sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. May nakatalagang social workers at camp managers sa evacuation centers para kausapin ang displaced persons upang malaman ang kanilang kalagayan at ma-assess ang intervention na kailangan. Halimbawa po, meron individual na nakita na talagang suffering from anxiety at kinakailangan ng mas masusi po na medical attention sa case management kasi may tinatawag tayo na case referral pathways. No? So kapag nakita na mas kinakailangan pa nga po ng mas masusi na medical attention, ay refer natin sa ating mga partners, particularly from the Department of Health. Sa kasalukuyan, higit 50,000 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa higit 1,000 evacuation centers sa bansa dahil sa epekto ng Bagyong Nika, Ophel at Pipito. Samantala, tiniyak naman ng DSWD na nananatiling sapat ang kanilang pondo at patuloy ang paghahatid ng family food packs sa iba't ibang lugar bilang paghahanda sa posibleng pang pagdating ng kalamidad. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ngayon ang pamamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 ng mga relief goods sa mga mangingisda na apektado ng Bagyong Pepito sa probinsya ng Aurora. Mula sa Bulacan, humingi tayo ng update kay Nestor Torres, live. Nestor, gaano karaming mangingisda ba ang target ng BFAR na mabigyan ng ayuda sa probinsya ng Aurora at hanggang kailan ang distribution ng nasabing relief goods? Ella, magandang tanghali. Tinatayang nasa mahigit 3,000 mangingisda ang target na mabigyan ng relief goods ng BFAR Region 3 sa 7 bayan sa probinsya. At ito nga ay ang distribution ay magpapatuloy hanggang mamayang hapon ngayong araw. Nagtungo ngayong araw sa bayan ng Dinasag ang BFAR Region 3 na siyang pinakadulong lugar ng Aurora
para ipamahagi ang 250 family food packs sa pamilya ng 215 mangingisda sa lugar. Kasunod nito, mamaya naman ay magdidistribute ang BIPAR sa bayan ng Kasiguran at Dinalungan at panghuli ay sa San Luis hanggang matapos ito. Kahapon ay galing na ang BIPAR sa Baler at bayan ng Dipakulaw kung saan nagkaloob ito ng 500 relief goods sa mga apektadong mangingisda. Ayon kay BIPAR Region 3 Regional Director Wilfredo Cruz, ang nasabing relief goods ay nakalaan lamang para lang sa mga mangingisda na apektado ng sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa bansa. Pinakalabis naman anya na naapektuhan ng bagyong Pepito ay ang bayan ng Dipakulaw. Tinatayang mahigit 750,000 pesos ang halaga ng relief goods na ipamamahagi ng BIPAR sa komunidad ng mga mangingisda sa Aurora. Ang naturang relief packs ay naglalaman ng bigas, corned beef, instant noodles at kape. At yan rin latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa na may mahuhugot na pondo ang bansa para makaresponde sakaling muli magkaroon ng pandemya gaya ng COVID-19 pandemic. Alamin natin ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, saan daw kukuha ng pondo ang DOH kung sakaling magkaroon muli ng pandemic? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa pahayag ni Department of Health Secretary Ted Herbosa, maaaring ma-access ang pondo sa The Pandemic Fund Governing Board na binubuo ng partnership ng World Bank at World Health Organization. Sa idinaos na convention ng grupo ng private and public medical doctors sa Manila Hotel kahapon, sinabi ni Secretary Herbosa na may nakalaan ng pondo ang board para sa pandemic preparedness sakaling ang may bagong sakit na umusbong at kumalat sa maraming bansa gaya ng naranasan ng mundo noong COVID-19 pandemic. Manggagaling ang pondo mula sa mga financial contributors gaya ng bansang Australia, Canada, China at mga grupo tulad ng Wellcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation at Rockefeller Foundation. Aniya, maaari itong ma-access ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang nahalal o nakakuha ng pwesto sa komite. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. I got elected into the steering committee to the Governing Council of the Pandemic Fund, which also accessed us $28 million for pandemic preparedness for the next disease. Ayon sa kalihim, napasama ang Pilipinas sa komite ng Western Pacific for Emergency Medical Team matapos kilalanin sa World Health Organization Global Meeting on Emergency Medical Team ang kakayahan ng bansa na makapag-produce ng 3 internationally accredited Level 1 Emergency Medical Assistance Teams. Ang mga ito ay magiging bahagi ng WHO Registry of International Deployable Teams na kayang rumisponde at mag-operate kahit sa temporary health tents kapag may worldwide disasters. And because of that, I got elected into the steering committee of the Western Pacific for Emergency Medical Team Development. So pasok na naman tayo doon. Kaugnay nito, inihayag rin ni Secretary Herbosa ang plano ng WHO na bumuo ng data centers kung saan maaaring magpasa ng datos ang iba't ibang ospital para sa mas organisadong impormasyon tungkol sa emerging infectious diseases at kung paano ito lalabanan. Hindi may kakailang naging eye-opener para sa maraming bansa ang naranasang COVID-19 pandemic para mas mapag-ibayo pa ang paghahanda at pagresponde sakaling muling magkaroon ng ganoong uri ng public health emergency na buong mundo ang apektado. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Simula December 13, 2024 ay pansamantalang sususpendihin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbibigay ng Guarantee Letters o GL sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ito ay para mabigyan daan ang liquidation ng mga pondo ng ahensya at mabayaran ng service providers. Magpapatuloy naman ang cash assistance sa AICS, ngunit limitado ito sa 10,000 pesos pababa habang inaayos ang mga obligasyon at disbursement vouchers ng kagawaran. Inanunsyo rin ng DSWD na pansamantalang ititigil ang off-site payouts at hinihikayat ang mga kliyente na pumunta sa satellite
of Field Offices para sa tulong. Para naman po sa mga clients natin na lumalapit for assistance under the AICS or the Assistance to Individuals in Crisis Situation, meron na po tayong inilabas na guidance sa ating pong mga field offices na i-observe yung last day ng issuance ng guarantee letter, which should not be later than December 13. Muling nanawagan sa Kongreso ang grupo ng senior citizens na ipasa na ang mga panukalang batas na naglalayong protektahan ang kalagayan at kapakanan ng mga matatanda. Kasama sa mga panukalang ito ang pagkakaroon ng Universal Pension Program at Senior Citizens Welfare Act na anila ay matagal nang nakabinbin sa Kongreso. Para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, hindi pa ba umuusad ang mga panukalang batas na ito sa Kongreso? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon nga sa nakausap na pinatawa ng Senior Citizens Group, pending pa rin sa Kongreso ang mga panukalang batas na ito, kaya nga nananawagan sila sa mga liderato ng Kamara at Senado na aksyonan na ang mga proposed measure na ito bago pa matapos ang 19th Congress. Nagtipon-tipon sa Amoranto, Quezon City kanina ang grupo ng mga lolo at lola para manawagan sa Kongreso na ipasa na ang mga nakahaing panukalang batas na may layuning dagdagan ng pensyon at magkaroon ng programa na mangangalaga sa kalusugan ng mga matatanda. Ayon kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes, siyam na panukala ang matagal nang nakahain sa Kamara. Kabilang ito ang Universal Social Pension Act, Geriatric Health Act, maging ang Early Voting Act na para sa mga senior citizens. Ako ay sumulat kay Senador Tisis Escudero through Speaker Romualdez. Pero kauupo lamang ni Senate President. Yan panahon pa ni Senate President Big Subiri. Yan ay pinakikiusap na natin. Ngayon kauupo lamang ni Senator Escudero ay sana ay bigyan rin niya ng pansin. Malapit na matapos ang Kongreso, kaya kami gumagawa ng panawagan upang magawa ng maipasa, maging batas. Dahil ang ating mga senior citizens ay matagal nang nag-aantay, lalong-lalo na dito sa Universal Pension Act. Sa ilalim ng proposed National Welfare Act, layo nitong bigyan ang lahat ng mga seniors ng buwan ng ayuda, anuman ang kanilang kalagayang pinansyal at kung tumatanggap man sila ng pensyon mula sa iba pang ahensya. Nasa 1,000 pesos na buwan ng ayuda ang ibibigay sa seniors na nakaista bilang mga indigent sa Department of Social Welfare. 500 pesos naman ang panukalang ayuda sa seniors na hindi itinuturing na indigent at hindi kabilang sa listahan ng DSWD program beneficiary. Git ng senior citizens, malaking tulong ang ayudang ito para matustusan ng kanilang pangangailangan, lalo na sa kanilang mga karamdaman. Samantala, ang National Geriatric Health Act naman ay may layong magtalaga ng isang ospital na magsisilbing specialty center na titingin sa mga kalusugan ng mga senior citizens. Layon din itong magkaroon ng pananaliksik sa mga sakit ng mga matatanda para makabuo ng polisiya. Apila ng grupo ng senior citizens, maipasa na sana ang mga panukalang ito bago pa magsara ang 19th Congress dahil kung hindi ito maaaprubahan ay tiyak na babalik sila muli sa proseso ng panukalang ito. Yan muna ang update, Ella. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. Isinusulong ngayon sa Kamara ang isang panukalang batas na layong bigyan ng job opportunities ang ating mga lolo at lola na may kakayahan pa o nais pang magtrabaho sa kabila ng kanilang edad. Ano kaya ang masasabi rito ng ilang senior citizens? Narito ang report ni Mia Alonzo. May mga senior o mga 60, 60, 65, kaya-kaya pa nila. Bakit hindi natin bigyan ng chance? Para naman kahit paano, humaba-haba pa ang buhay. Kasi pag sa bahay lang, wala talaga, manghihina at manghihina. Iba yung katawan mo moving, pati utak umaandar. Nagpapansyon ang utak ng matatanda. Bigyan ng chance ang mga senior citizen. Ito ang hiling ng 77 anyos na si Nanay Marilyn Chinchontik na isang vendor sa Caloocan City.
Aniya, 15 taon siyang nagtrabaho noon bilang sekretary bago nag-retire, pero sa halip na magpahinga na lang sa bahay ay mas pinili niyang magtinda araw-araw. Kung mabibigyan umano siya ng pagkakataong muling magtrabaho sa isang kumpanya, tatanggapin niya ito dahil alam niyang mayroon pa siyang ibubuga. Dati akong sekretary nung dalaga pa ako. 15 years ako nag-work. Oo, gusto ko moving talaga. Ayoko na naka-permit. Ayoko na sa bahay lang. Ayoko na. Gusto ko, even crew, gusto ko yon. Ganito rin ang pananaw ni Tatay Roberto na matagal ring nagtrabaho bilang truck driver. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng katawan niya ang paggalaw-galaw kahit sa edad niyang 74. Okay lang. Laging gusto mong may trabaho. Hanggang ito, nainitan na pawisan. At least yung katawan natin may exercise. Diba? Kaya laking tuwa nila nang malaman na may inihaing panukalang batas sa Kamara na magbibigay ng oportunidad para sa senior citizens na qualified pa at gusto pang magtrabaho. Sa ilalim ng House Bill 10985, magkakaroon ng programa ang pamahalaan na magbibigay ng oportunidad sa mga senior citizen na magtrabaho sa government offices at private sector. Bibigyan din ng insentibo ang mga kumpanya gaya ng 25% deduction sa gross income tax kung mayroon silang empleyado na senior citizen. Sa ilalim ng panukala, mandato ng Labor Department at TESDA ang pagsasagawa ng mga training programs. Pasado na ito sa third and final reading pero bago maging ganap na batas ay kailangan munang may bersyon nito sa Senado o i-adopt ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Aaprubahan din ito sa Bicameral Conference Committee at saka pipirmahan ng Pangulo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagsisimula ng hanging amihan, unti-unting nararamdaman ang malamig na ihip ng hangin at maginaw na klima sa lalawigan ng Benguet at lungsod ng Baguio. Posible muling maranasan ang 9 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa Baguio City na naitala sa nagdaang taon. Samantala, malatrangkasong sakit dumoble sa Cordillera. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Yes, Grace, magandang tanghali sa iyo. Yes, Ella. Sa ngayon, ang temperatura kaninang umaga ay as of 5 a.m. ay nasa 16.4 degrees Celsius. Inaasang sa masusunod pang araw at buwan ay mararanasan ang matinding lamig sa lungsod at lalawigan ng Benguet. Ayon sa pamunuan ng Pag-asa Synoptic Station sa Baguio City, posibleng maabot muli dito sa Baguio City ang 9 degrees Celsius na pinakamababang temperaturang naitala noong nakaraang taon. Dahil sa pagsisimula ng hanging amihan, pinaalalahanan ng Department of Health Cordillera ang mga residente na maghanda sa karaniwang sakit na nakukuha kapag ganitong panahon gaya ng ubo at sipon. Sa tala ng Department of Health Cordillera, pumalo na sa 12,569 ang nagkaroon ng influenza-like illnesses o malatrangkasong sakit mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, kung saan 3 rito ang nasawi. Halos doble yan kumpara sa 6,405 sa kaparehong panahon noong 2023 at 2 sa mga ito ang binawian ng buhay. Sa tala ng DOST Pag-asa Baguio Synoptic Station, bumaba sa 15.8 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura ang naitala ngayong buwan ng Nobyembre. Naglalaro naman sa 17.4 hanggang 17.6 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura sa lungsod. Payo pa rin ng Department of Health sa publiko ang pagsusuot ng makapal na damit bilang pananggalang sa malamig na panahon. Dapat ding palakasin ang resistensya ng katawan gaya ng pagkain ng masustansyang pagkain, pag-inom ng tubig, pag-inom ng bitamina, pag-ehersisyo at paghuhugas ng kamay. Mainam din na magpakonsulta kung sakaling maramdaman ng mga sintomas. Inaasahan din natin na sa darating na mga araw at buwan ay daragsa din ang mga turista dito sa lungsod ng Baguio para maranasan nga itong malamig na temperatura dito sa City of Pines. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero.
Mahigit sa 40 ang nasawi at 16 ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa isang convoy ng mga passenger vehicle na sakay ng 200 pasahero sa Pakistan. Tinatayang nasa 10 gunmen ang walang habas na namaril sa naturang convoy habang ito'y papalapit na sa border ng Afghanistan. Ayon sa mga otoridad, target ng pamamaril ang police escort na pumoprotekta sa naturang convoy. Ang patuloy na away ng magkalabang tribo ng Sunni at Shia Muslim ang nakikitang dahilan ng pag-atake. Inilarawan ni Nadim Aslam Chaudhry, ang Chief Secretary ng Khyber Pakhtunkhwa, ang pag-atake bilang isang major tragedy kung saan posibleng tumaas pa ang bilang ng mga nasawi. Inihain na sa Australian Parliament ang isang panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng social media sa mga batang 16 years old pababa. Sa ilalim ng panukala, gagamit ng age verification system sa pamamagitan ng biometrics o government identification para alisan ng access ang isang menor de edad. Hindi papayagan ang sinumang menor de edad na gumamit ng social media kahit pa may consent ng mismong magulang o may pre-existing account pa ito. Ang age limit na itinakda ay pinakamataas na naitakda sa alinmang bansa sa mundo. Ang panukala ay alinsunod sa kagustuhan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese upang protektahan ang mga kabataan sa masamang epekto ng social media. Gusto niyo bang mamangha sa ganda ng Hong Kong skyline habang paakyat sa Victoria Peak? Tuklasin natin kung paano sa report ni Brian Evangelista. Ang Hong Kong ang isa sa top tourist destination sa Asia. Minsan na itong tinaguriang shopping haven dahil sa mga murang bilihin. Kilala rin ito dahil sa dami ng skyscrapers. At isa nga sa huwag niyong palalagpasing maranasan ay ang The Pig Tram na isang 18th century mode of transportation ng mga taga rito. Tara, subukan natin. Pagpasok sa main entrance, bubungad sa inyo ang lumang makina na gamit nila noon. Maging sinaunang uniform ng mga ticketing staff. Ang The Pig Tram ng Hong Kong ay binibilang sa pinakamatandang funicular railway system sa Asia. Ang funicular ay ginagamitan ng cable wires para sa pag-akyat baba mula sa isang matarik na bundok. May haba lamang itong 1.4 kilometer mula sa Central District ng Hong Kong paakyat sa Victoria Peak. Una itong nagbukas noong 1888, ngunit kinakailangang ayusin noong 2021. 2022 nang muli itong buksan sa mga turista. Mas pinalaki ang kapasidad ng tram. Bukod sa air condition, 70% din na mas mabilis na ito kaysa dati. Pinalapad din nila ang salamin ng mga bintana kaya kitang-kita ang ganda ng view ng Hong Kong habang paakyat sa Victoria Peak. Yun nga, nakakamiss kasi mini-maintain pa din nila yung ganitong parang naging tradition nila dito sa Hong Kong. At first time niyo po bang mag-Hong Kong? Oo, first time. Maganda naman since kahit ano na siya, kahit develop, makikita mo pa din culture. At kung gusto nyo makita ng panoramic view ng Hong Kong, puntahan nyo din ang Sky Terrace 428 dahil ito ang highest viewing platform dito sa Hong Kong. Nasa 428 meters to above sea level. Kaya tara, tingnan natin. Dito matatanaw ang pinagsamang mountain nature site, dagat at overlooking view ng city ng Hong Kong. Kaya sinamantala din namin ang perfect spot na ito para magpakuha ng litrato. May kasabihan na, life is about the adventures you take and the memories you make. So travel often and live life with open eyes and an open heart. Lagi lang nating tandaan, saan man tayo makarating, lagi tayong magpasalamat sa biyaya at pag-iingat ng Diyos sa atin. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan.
serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 25:21 na nagsasabi, kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain, at kung siya'y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!